Magandang araw po sa ating lahat. Meron lang po akong sasaguting tanong galing sa kumpare ko na namang problema ngayon. Usaping legal muna po tayo, kunti lang. Namang problema po kasi yung kumpare ko kasi napamanahan siya. Napamanahan na namang problema pa. What? Base sa kwento niya, 10 taon na silang mahigit nagsasama nung asawa niya. Okay naman, masaya silang nagsasama. Legal, kasal. Kaya lang nung mga last 3 years napamanahan siya nung magulang niya. Humigit kumulang sa 5 hektarya yung lupang namana niya. Wow. Okay naman, pinagyaman niya, sinaka, wala namang naging problema. Hanggang sa nitong huling 3 buwan, itong taon, nagkaroon sila ng problema ng asawa niya. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, tampuhan, na sabi pa nga niya, baka daw mauwi pa sa hiwalayan. Kaya lumapit sa akin, tatanong. Kasi ang naging problema nila, gusto nang ibenta nung asawa niya yung portion ng lupa, yung kalahati daw ng lupang namana niya, gusto nang ibenta ng asawa niya. Aww. Kasi may karapatan din naman daw yung asawa niya dun sa lupa kasi nga mag-asawa sila. Siguro yun, may mga nagde-devil dun sa asawa niya na may karapatan siya dun sa lupa. Kasi nga daw kung ano daw yung pag-aari nung asawa niya ay pag-aari nilang dalawa. Yun daw yung tinatawag na conjugal property. Tama naman. Kung ang pag-aari ng asawa, pag-aari nilang dalawa. Kaya yun ang hindi nila na pagkasunduan kasi ayaw ni Pali na ibenta yung lupa. Kaya lang meron ng mga nagsusulsul doon sa asawa na may karapatan daw yung asawa kasi nga conjugal property. At yun ang tanong ni Padi, talaga daw ba na kasama sa conjugal property yung lupang namana niya? Sabi ko nga kay Padi, bakit hindi ka sa abogado magtanong? Doon marami kang malalaman, maliliwanagan ka pag abogado ang kausap mo. Kaya lang sabi niya, hindi daw siya sanay makipag-usap sa mga abogado. Sa pulis lang daw okay na, makakatipid pa siya. 4 kantos lang at chicharon, okay na. Sobrang tipid ito ni Padi. Kaya sasagutin kita Padi bilang pulis, pero hindi kita titipirin. Okay. Yun na nga, yung tanong mo na kasama ba talaga sa conjugal property yung lupang namana mo, ang sagot doon, hindi. Ibang usapin yung namana mo lupa, hindi yung sakop ng conjugal property. Iwalay na usapin yun. Kumbaga exemption yun doon sa conjugal property yung sinasabi nila. Parang prenuptial agreement. Kung narinig mo na yung prenup na tinatawag, yun naman yung kontrata o agreement, kasunduan ng mag-asawa bago sila magpakasal, na kung ano lang ilalagay nila dun sa kasunduan nila, kung ano lang yung mga properties nila, mga ari-arian na pwede nilang paghatian kung sakaling maghihiwalay na sila, magdi-divorce o annulment o mag-aayawan na. Para maliwanag kung ano lang yung paghahatian nila. Hindi rin yun sakop dun sa sinasabing conjugal property kung meron kayong prenuptial agreement. Masalimuot na usapin yun. Tsaka wag na tayo doon lang tayo sa topic natin, mag-focus doon sa tanong mo na kasama ba sa conjugal property yung lupang namana mo. Yun na nga, hindi yung kasama. Kaya Madi naman, wag sana sasama loob mo sa akin, dahil hindi naman sa akin galing yung sinabi ko, galing yung sa batas. Sinasabi ng batas na hindi siya kasama. May mga pagkakataon talaga na kahit gusto mo siyang kasama, kung ang hanap naman niya ay iba,
masasaktan ka lang. Doon sa mga nakaka-relate doon sa kwento ni Padi, kung may problema din kayo sa mana, sana may naintindihan kayong kahit konti doon sa mga pinagsasabi ko. Yun lang Padi, ang pinaka best advice ko pa rin sa inyo, mag-usap kayo mag-asawa, magkasundo kayo. Yes. Dapat masolusyonan nyo yan na kayong dalawa lang. Huwag na kayong makinig doon sa mga devil na yan. Magkasundo kayo, pag-usapan nyo ng maayos at walang hindi naaayos sa magandang usapan. Oh yes. Yun lang, at mag-ingat po tayong lahat dahil ang gusto ng pulis, ligtas ka.